Pagyari kay BP Sara, kasado na. O kasi may mga nababalitaan tayo, talagang yayariin to si BP Sara. At hindi lang naman, ito yung nababalitaan natin. Ultimo, si Vice President, sinabi niya yayariin siya, papatayin si BP Sara. Ewan ko sa inyo kung kanino kayo maniniwala. Yun lang naman yan. Pili lang kayo kung kanino kayo maniniwala. Maniniwala kayo kay Martin, na iilan lang ang mandato ng bayan? Ano bang nagawa sa bayan? O kay BP Sara na naayos ang Davao? Ako, I will choose to believe BP Sara na talagang yayariin siya. Maniniwala ba kayo dito kay ma'am? Na hindi siya yayariin? O maniniwala kayo kay BP Sara? Di ba ganun lang yun eh? But in my opinion, may tiwala ako kay BP Sara na talagang papatayin si BP Sara. At nakikita natin ha, una, tinanggalan ng pinagpapalitan yung mga security ni BP Sara. Tapos, yung mga pulis sa Davao, pinagtatanggal at nilipat ng pwesto. Ano sinabi ni Torre dyan? Makinig kayo mabuti ha. Ito narinig ko sa interview ni Torre. Kasi daw, may mga problema yung mga pulis na yon. Okay? May mga kaso na dapat nilang harapin or merong reklamo na dapat nilang harapin. So ang ginawa, pinagtatanggal yung mga maraming pulis na yon at nilagay sa ibang lugar. Okay? Pero tingnan ninyo, may mga asawa yun, may mga anak yun, ililipat nyo kung saan saang lugar. Di iwan nila pamilya nila, kung ano pa mangyari sa pamilya nila, mamaya magkahiwalay pa yung kasalanan nyo. Pero kung susundan natin yung sinasabi ni Torre na palusot, na may problema kasi itong mga pulis na ito, na para hindi makahadlang sa kanilang investigasyon, yung mga reklamo sa kanila, ilipat mo ng lugar. Teka muna, Torre. Ang tanong, kung talagang issue dito ay may problema itong mga pulis, bakit puro sa Davao? Nag-iisip ba kayo? Bakit puro sa Davao? Ibig bang sabihin, ang may problema lang na pulis sa Davao? Sa Ilocos, wala. Sa Leyte, wala. Sa Cagayan, wala. Sa Pangasinan, wala. Sa Pampanga, wala. Sa Baguio, wala. Puro Davao, 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 Davao. Ano sinugod ninyo? Davao. Ano yung pinagtatanggal nyo, pinagsususpindi nyo patungkol sa drug war na pulis? Sa Davao. Ang inilipat nyong pulis, sa Davao. So buong Pilipinas malinis. Buong Pilipinas malinis ang pulis. Tapos sa Davao maraming reklamo. Naman. Tanga lang ang maniniwala sa inyo. Huwag nga tayong maglokohan. Mas matitino ang mga pulis sa Davao. Hindi po man lahat ha. May mga kaibigan tayong nasa Maynila, mababait. Pero if you're talking about general, yung in general, mas maayos sa Davao. Huwag nga tayong maglokohan. Kaya alam natin, may punto si BP Sara kumukonek. Papatayin siya, sabi niya, tapos tinanggalan siya ng security, tapos gustong palitan ng gusto nyo. Sinasabi pa nga nitong si ma'am, hindi siya pwedeng mamili. Tama ba yun? Hindi siya pwedeng mamili na security niya. Huwag na ako mag-security kung kayo rin ang isipin mo ang pipili na security ko si Tamba. Huwag na ako mag-security. Baka bantay sa lakay yun. Di ba? Tinanggalan na security, papalitan na security, binawasan ng pulis sa Davao. Ngayon naman, didisarmahan si BP Sara. Ang lupit no? Tatanggalan ng baril si BP Sara. Ito, pakinggan ninyo. For one, yes, I can confirm na meron pong isa pong LTAP holder po si BP Sara po at meron din po mga firearms na nakarehistro under her name po. Kinumpirma ng Philippine National Police na mayroong baril si Vice President. Siyempre, ako nga may baril Ang daming mga civilian may baril. Ito pang Vice President, loko-loko ba kayo? Kami nga, na ordinaryo Pilipino may death threat. May delikado. Kaya may baril. Ilang bang tao may baril? Ilang sibilya may baril? Pambihira kayo tapos ang Vice President tatanggalan nyo ng lisensya? Ano yung yayariin nyo? Ako'y nagtatanong lang, hindi ko po kayo pinagbibintangay. Pero totoo ba yung sinasabi ni BP Sara talagang papatayin siya? At ang involved yung tatlo?
Oh, di ba? Bakit mo paano niya ipagtatanggol? Oh, syempre may security siya. Pero syempre, iba pa rin yung meron kong dala. Paano kung yayari sa'yo security mo? Pambira naman President kayo. Sara Duterte. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, mayroon itong license to own and possess firearms, subalit tumanggi ang general na sabihin kung anong uri ng LTAP o kung ilang baril ang pag-aari ng pangalawang Pangulo. As to the type of license, at I cannot for now reveal kung ano po yung type of license na hawak po niya. But definitely, siya po ay may LTAP at meron pong lisensyang lahat naman kami. Lahat naman na may baril, may LTAP. Hindi ka naman pwedeng. Siyempre, Vice President siya, may LTAP. LTAP po is license to own and possess firearms. No? So doon ka lang magkakaroon ng baril pag may LTAP ka. No, yun po ang tatanggalin nila. Oh. mga baril na nakarehistro under her name. Gayunman, wala aniyang permit to carry firearms outside of residence si BP Sara. Yun, wala daw PTC. Ibig sabihin kasi nung PTC, permit to carry. Yung yun yung pwede ka lang magdala ng baril sa labas kung meron kang PTC. At nakarehistro doon yung specific na baril na pwede mong dalahin outside dun sa bahay mo. So, siguro, walang PTC si BP Sara kasi paglabas niya may security naman siya. Pero sa bahay, syempre, kailangan niya yun. Kailangan niya ng baril. Matutulog siya. We don't know. Pero, issue pa ba yun? Si Marcos ba walang LTAP? Wala bang baril si Lisa? Tayo naman naglolokohan, no? Sa tanong kung pwede bang matanggalan ng lisensya ng baril ang pangalawang Pangulo, sinabi ni Brigadier General Fajardo na nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group at nakabase sa magiging resulta nito kung maaaring makansela ang firearm licenses nito. Let us wait for the completion po ng... Yan ang nakakatakot. Let's wait eh. Kasunod niyan, may desisyon na. Parang yung kay Marcos, wag na wag na mag-impeachment. No, after 2 days may impeachment. ng investigation na sinasagawa po ng CIDG to determine whether or not these cases filed against her will can be used as a ground for possible revocation or cancellation of her LTAP and firearms registration. Malinaw naman aniya nakasaad sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law ang mga basihan para makansela ang firearm licenses ng isang gun owner. Samantala, sinabi rin ng PNP na posibleng madagdagan pa ang isasampa nilang reklamo laban sa pangalawang Pangulo at security escort nito. Hindi lamang po sa ating Vice Presidente, lahat po ng may kinalaman po doon sa nangyaring insidente nung nakakaang 2 Sabado po. Nauna na nga po tayong nakapagsampa ng direct assault, disobedience to a persons in authority or their agents at saka yung grave coercion. But alam po natin ang public officers and employees po kapag nasasangkot po to sa anumang krimen, sa criminal case, ay may kaakibat po yan na administrative at civil cases po. So yun po yung tinitingnan po natin dito po sa ginagawa po nating pag-iimbestiga. Leia Ilagan. Alam nyo, grabe, no? Grabe yung paggigipit kay BP Sara. May impeachment na kakasuhan pa, pinapatawag pa sa NBI, tapos ito pinag-aaralan, tatanggalan ng baril. Patayin nyo na kaya si BP Sara? Baka mamaya yan din ang dulo niyan. Hindi po si ma'am. Hindi po ikaw, ma'am, ha? Yung mastermind, kung sino ang nagpapagulo at nagbibigay ng masamang propaganda, black propaganda dito kay BP Sara, patayin nyo na kaya. Hindi po tayo nagde-death threat dito, ha? Alam kong hindi kayo bobo. Alam kong alam nyo ang ibig sabihin. Diba? Kasi sobra na yung panggigipit nyo kay BP Sara eh. Parang lahat na lang. Baka mamaya, BP Sara, bawal ka nang kumain ng 3 beses isang araw kasi may confidential funds ka. 1 beses ka na lang kakain. Alam mo yung lahat na lang. Lahat na lang pinuna. Alam mo yung mga toxic na tao, ganyan. Yung ang daming issue,
Ganyan kayo. Toxic kayo. Ang dami yung issue lahat. Lahat issue kay BP Sara. Diyan ba nagagastos ang binayad ng mga Pilipino? Sa panggigipit nyo kay BP Sara at kay Duterte? Hindi na kayo natapos-tapos. Wala na kayong gagawin hanggang 2025 election. Sa bagay, maganda yan. Para makita ng taong bayan, sino ang nanggigipit sa mga Duterte? Alam nyo, malakas pa rin ang mga Duterte.